Mag-iingat ako sa aking sagot kasi kahit na bulletproof ang kotse ko, baka pag sakay ko, pagbaba ko, may mangyayari pa sa akin. Pero ang pahayag ni former Mataas na Kahoy Batangas Mayor J. Manalo Ilagan ay sumusuporta sa inyong tanong na kaya daw, ayon kay former Mataas na Kahoy Mayor J. Manalo Ilagan, ang pangalan ng STL operator ng Batangas ay Refresh Gaming dahil ang nasa likod nito ay Recto at Garjola. Ayon kay former Mayor Ilagan. At ang mga politiko, pati na rin ang mga pulis sa iba't ibang mga bayan ng Batangas ay maaaring tumestigo na meron second table o bookies sa STL sa Batangas. Ibig sabihin, hindi inire-remit sa gobyerno ng buo ang dapat na i-remit sa STL ng Refresh Gaming at hindi ito mangyayari kung hindi sa proteksyon umano ng mga mataas na opisyal. At ang isa pa sa mga nakakausap ng ibang mga politiko sa Batangas ay ang kasalukuyang Vice Mayor ng San Juan, Batangas, si Anthony Marasigan, na kilala ding kaalyado ni Recto at Garjola. Kaya nga daw, ayon kay Mayor Ilagan, ang pangalan ng kumpanya ay Refresh Gaming. Pero muli, wag niyo akong balikan please dahil sa mga pahayag ko dahil inuulat ko lang naman po ang sinasabi ng mga iba. Kasi hindi man ako marunong mag-STL. Hindi ko naman alam yung mga STL na yan. Pero ikinalulungkot ko lang na ang daming mga nangyayari sa probinsya na hindi lumalabas sa media. Kaya ako po ay nagbibigay lang ng boses, I could say, para sa mga kababayan ko na walang access sa social media tulad ko. Bakit, idagdag ko lang, bakit hindi ka, sa palagay mo, bakit hindi lumalabas sa media? Marami mga problema ng mga katulad ng nabanggit nyo, pero hindi ka nyo lumalabas sa media. Nahuhold ng, hindi pinapansin ng media or hindi ganun ka-interesante ang media? Pwede kong siguro tanungin kayo, ma'am. Bakit? Pero, siyempre, pag mataas na tao ang tinatamaan, lalong dapat newsworthy yan, di ba? Yes. Pero, marami din sigurong mga puwersa ang mga matataas na tao para pagtakpan ang katotohanan. Alam naman